hindi natin pwedeng gawin yung street preaching, no? So, nagagawa natin 'to ng tinatawag na palihim, no? And sa Pilipinas, no, that is widely practice yung street preaching, pero ngayon nababawasan na rin, kasi meron kasi dapat na isa lang alang din, hindi basta nangangaral din sa kaya yung iba nakikita nyo sa mga social media, nakakaranas sila ng physical, no? Yung bang nakakaranas sila ng verbal, no? So paano may iwasan yun, kung kayo ay or else kung ang hanap natin is ganun, kasi ako man ay bago pa sumikat yung yung mga, kasi nung panahon namin wala namang social media, no? Yung pag mag-street preaching ka tapos i-social media, wala namang ganun, no? Kaya hindi siya masyadong naging usapin, no? So before is nagagawa na yung pagka ikaw ay mamimigay ng tracts sa pagka araw ng mga patay, okay? So pupunta ka sa mga Catholic cemetery, anong gagawin nila? Paalisin ka kasi sasabihin nila, this is a property of Catholics, so you are not allowed to do soul winning, no? So naranasan ko makipag-confront sa sa mga laymen, mga priest na mga nagpapadasal, and then also yung yung market preaching, no? Nagawa na rin natin yun, market preaching, tapos ang tawag dito, bus ministry, no? Yung tatayo ka sa bus, no, from ako estudyante, from San Fernando to Mandaluyong, ginagawa ko yan back to back, no? Bus preaching, tapos jeep ministry, sasakay ka, sasalita ka, magbigay ka ng tracts, no? Even the tricycle, no? Then also harapan ng munisipyo, no? Sa harapan ng munisipyo. Tapos sa flag racing ng mga tawag dito ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, sa provincial office, sa yung bang pag magko-flag racing sila, I think every Monday yun, first Monday, no? Then sa kapulisan, no? Sa GX, sa Krame, and then naranasan ko na rin mag-preach sa loob ng simbahan, no? Kasi nung ako ay representative ng Moral Restoration of National Discipline, no? Nung panahon yan ni Ramos, no? Ginagamit yung Republic Act 6713. Tapos yung PNP Chaplaincy Service, yung Philippine National Police Chaplaincy Service, no? Member ako ng chaplaincy sa Krame. So naranasan ko na rin magsalita sa mga harapan ng mga sundalo, sa mga pulis. Hindi ko pa naranasan sa harapan ng mga rebelde, yan, no? Pero yung sa mga men in uniform, yun, okay? And siguro nakaranas ako ng hindi ko alam na nawiwitness ako na pala sila, no? Yung mga so-called mga pogi, no? Mga pogi, tawag nila pogi.
banda doon sa may Mexico, no? Sa may Mexico, papunta ng Arayat, no? So, pagpunta ka dyan, ano yan eh, infiltrated na yan ng mga pogi. Okay? And schools, kung saan ako nagpunta, no? Dahil noong panahon kasi ay nakakahingi ako ng mga books, no? Halos lahat ng public school sa Bulacan na penetrate nung ako'y nandun, no? Public school, pati nga Catholic school na penetrate, hindi nila alam. Kasi ginamit, hindi ako gumamit ng pastor. Gumamit ako, binigay ko yung mga documents, yung school sa Bulacan, yung Assumpta ba yun? Yung Catholic doon, no? Pero nung kasi yun, 1 week yun eh, no? Later, nung malaman nila na pastor ako, pinahinto na rin nila ako, no? Hindi ko natapos yung hindi ko natapos yung 1 week na yung mga sa Bulacan nung mga panahon na active ako doon bilang yung binata hanggang mag-asawa. Sila yung suko eh. Sila yung suko sa akin eh. Araw-araw yun. Imagine mo, saturate mo lahat ng school, no? Mga barangays, lahat yun na pasok ko, no? And then sa mga barangay official naman, dahil walang space na malaki, yung mga barangay hall, pinag-preach nila ako doon sa loob ng ng Catholic. Lahat ng Catholic ng parokya na walang malaking space, na multi-purpose hall, doon nila ako dinadala doon sa loob ng simbahan. So nagagamit ko ngayon yung pulpito ng pare, pati yung trompa pagka nagmimisa. So at least naranasan ko na makinig yung baryo na hindi pare, no? At yung salita ng Diyos ang naririnig, no? Ang hindi ko pa naranasan is yung komprontahin yung yung sa harap ng simbahan at komprontahin ko yung Catholic, which is hindi pa nasagi sa isip ko na komprontahin sila. Kasi ang aking mensahe palagi is to draw, hindi hindi sila paalisin, to draw, no? Para sila ipapalapitin. Kasi ngayon nangyayari, ang mga street preacher hindi to draw eh, no? Kundi palayuin, atakihin, no? And sa LGBTQ group, no? Nabahagi na din natin, And yung yung XLT natin, no? Yung XLT natin, yung Piera ba yan? Kung yun ay nabubuhay pa, sa buong Bulacan yun, kilala na yun. Basta pag dumating yun, no? Kasi dalawa lang ang nagsasalita doon ng trompa, nagtitinda ng saging, no? Saging yan. Iikot yan doon, tapos may sabayan, may punong-puno na sabayan. Iikot yan sa buong Bulacan, magtitinda ng saging, no? Tapos pangalawa, baptist. Yan, no? Kaya ang buong Bulacan ayoko na lang yung mga generation ngayon, no? Kasi nagbabago yung generation after 15 to 20 years. Siguro hindi na sila nakakarinig, pero nung mga before, yan, schedule yan eh. Ini-schedule yan every barangay. Sa Tibig tayo, sa Bangbang tayo, sa Ang gagawin lang yan is mabagal na pagtakbo, no? Pag wala akong kasama, ako na driver, pati yung yung public address, no? Pag may kasama, may nagsasalita. Yung trompa na yon, no? Galing pa yun sa tatay ko. Kasi ginagamit niya sa rally yun eh, no? So, dinala ko, tapos nilagay ko sa may Piera, kasi yung iba naman doon sa may arena, no? Cockpit arena ng San Nicolas, no? So nilagay ko doon. Nakaranas din yun ng pagbato, no? Nakaranas din yun ilang beses yun na bumabagsak ng kusa, no? Hindi namin kung anong nangyayari. Tapos ikakabit uli. 7 last word, no? Yun din, kung yung una masisipag pang mag-preach na pupunta doon, hanggang dumating tape na lang, no? May player na lang, tiga play.
No? Kaya kung may patalastas yun, pati patalastas nakakasama na. No? Doon naman sa street, sa public address, habang habang nagpi-preach yung nagda-drive, may trucks doon. Puno yung trucks, maraming trucks doon sa Tierra. Tapos, maglalakad yun. Parang, alam nyo ba yung para bang mga sundalo na may tangke, tapos may ganyan sa dalawa. Dito, yan, saturate yan. Oh. Pag may nakita silang kanto na maraming tao, hihinto ako doon ako magsasalita, so papasukin nila. Kasi hintayin ko silang lumabas. No, hanggang masaturate namin yan, hanggang doon sa pinakadulo ng boundaries. No. So, ginawa na yan, no? I don't know kung ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. And then, also yung ginawa na rin natin yung ako ay magsalita sa taas ng Piera, no. Tapos nung ginawa ko, pinagaya ko lahat ng mga youth na kasama ko. No. Hindi ko na alam kung sino yung, siguro sa panahon na yun, galit na galit sila sa akin, no. Yung mga yun, siyempre youth ka, tapos uutusan ka ng pastor, magsalita ka dyan sa taas ng Piera. Hindi ko sila pinagsasalita sa daan. Ay sabay balapag sa taas sila nagsasalita. Kaya kitang-kita sila. No? Kaya kung mahiyain ka, talaga mahiya ka doon. No, tapos makita ka ng mga kaibigan mo, magtatawanan ka, no. So, i-stop ko 'yun sa may market. No, kikinig sila doon. Yung estudyante ng ng NCBBI, no. Sa evangelism nung ako'y sa teacher nila doon, hindi ako nag-finals, hindi ako nag-theory, no. Sabi ko, walang finals, tuwa sila no. Wala kayong final test, no. Nung sabi, pastor, anong gagawin natin? Basta wala kayong finals. Yan ang good news, no. Pero tayo ay lalabas. Ay lalabas lang pala, madali lang 'yun, no. Yan sila H-Man, sila JR Pascual. Yan ang hindi nila makalimutan yung test na 'yun, no. Kailangan makaranas sila ng bus, jeep, at saka market preaching. Pag hindi yun, wala sila, bagsak sila, balik sila sa klase. So, yun, sumakay kayo, sasamahan ko sila, nakasama ako. Ako mamimigay ng trucks. No, 3. Dalawang baliktaran. Diba, kung si JR yung papunta, yung isang estudyante pabalik, namimigay ng trucks. Nagmamasid lang ako, ako tagatingin. No. So, grade lang ko sila. Ako yung makikiusap doon sa bago sumakay, nakikiusap ako sa driver at sa conductor na hindi po kami maghihingi ng anumang pera. Ako po ay isang teacher, sila po ay nasa final test, no? So kung pwede pagbigyan nyo kami na makita ko yung kanilang pagtitraining kung paano sila street preaching. So yun, ginawa nila, no? Hanggang ngayon pagka most of them naging pastor na no? Hindi ko lang alam, hindi. Hanggang ngayon, pagka nag-meet kami sa social media, sabi nila sa akin, pastor, hindi namin makakalimutan yung ginawa mo sa amin. Pero it help a lot, no? Ngayon ay pastor na kami, no? Pero noon, inis sila sa akin, no? Kasi walang gumagawa sa NCBBI, puro theory, no? So after that, nung last na class, wala nang NCBBI, no. Actually last batch na siguro yung panahon nagtuturo kami, no. So hindi hindi madali, no. Yung jail ministry ng iba ang yung jail ministry ang approach. Kasi nung ako ay kasama ng tatay ko nung maliit, siguro mga kasi ganyan ako ni Abjel. Jail ministry. Wala pa ako sa noon. Wala pa ako sa siguro mga 10 ganon.
Ako hindi gahawak ng Bible ng papa ko. Pag nagja-jail ministry siya, hindi siya yung nasa labas. Nasa loob siya ng mga preso. Tapos sasalampak lang kami doon, sasalampak sa loob. Yung mga police, tinitingnan kami. Pero may courtesy yun, from PNP chief hanggang doon sa mga police. Tapos, makikisalampak kami. Hindi yung, ngayon kasi nakikita ko, after nung ako ay naging worker sa Bulacan, hindi ko naranasan yun. Kasi masikip. Masikip yung kulungan doon. No? At kung talagang maarte ka, iba kasi yung amoy ng mga nakakulong. No? Amoy bakal. No? Amoy, yung bang, para ba silang, talagang deprived talaga. No? Yung room na pang dalawa o pang tatlo, 10, no? So, hindi ko naranasan nung ako lumaki na makapasok din kasi delikado na rin. Kaya palaging ang preaching nasa labas ka. I-preach ka malayo nga kasi merong tendency na pwede ka rin hablutin, eh. No? So, may mga precaution na dapat nag-isip na gawin, no. Ngayon nakikita natin ang jail ministry ngayon is hindi na sa ganun dito offensive, no. Nung ako yung pumunta ng Iloilo with Pastor Contreras, dinala niya ako sa loob ng provincial ng Iloilo. Yun talaga kami. Nasa loob ako ng parang nila yun, pre-day, no? Pre-day nila yon na malaya sila sa vicinity ng provincial jail. For spiritual. Kanya-kanya yun. Merong Pentecostal, merong Baptist, basta kung saan yung mo gusto, no? Para kang namalengke ng religion, no? Kaya pag nagkasabay-sabay yun ng tunugan ng instrument, talo ang Baptist, no? Talo kami, no? Kasi wala kaming instrument maliban sa organ. So yun, mo sila, makamayan mo sila, mabigyan mo sila. So iba din yung setup na talaga pinapasok. Kaya isa man lang ang nagbaltik doon. So nagbaltik ba yung bang tawag dito? Gawin kang hostage. Tapos ang usapan. Hindi ka na mabuhay doon. Although na yan ay tawag dito, maraming mga gwardiya. No, hindi pa rin ma-control, no. So, yun ang mga senaryo pagdating sa soul winning. Kaya siguro marami sa atin ay hesitant, no, may takot, no. Pero lagi niyo tatandaan yung mga yan, kailangan niyo mas lalo kayong tumapang. Hindi tumapang para labagin yung mga batas. Okay? So, sa nakikita natin ngayon, yung mga, alibawa, yung katulad ng Sharjah Mission, Abu Dhabi, Al-Ain, no, ginagawa niyo yan sa daan, namimigay kayo ng trucks, makausap kayo, that is very dangerous, no? Kasi isa lang ang dyan, sa bansang ito, ay hindi pinapayagan yung ganyan, no, proselyting, no, panghihikayat, especially sa mga kauri nila, no. Pero we are doing that because we love souls, no. And kinakailangan natin sundin yung dakilang utos ng Panginoon na tayo ay mangalat ng mga kaluluwa. That's why kung gagawin natin yan, kinakailangan nating manalangin muna, no. Huwag yung
sanay ka na, nakaasa ka na lang sa galing mo. No? Sanay ka na, nakaasa ka na, ginagawa na natin to. So, wala ka ng prayer. No? So, one mistake, it will ruin. Ano? Wag naman yung sobrang takot ka naman. Na halos hindi ka naman na makapag soul winning, no? Witnessing. So, pwede kang kaya nga meron tayo mga different ways, no? Especially here, no? We will use relationship, no? We will use relationship. Ang hirap magtiwala sa mga very risky din yung ginagawa natin na yung mag-i-invite ka, no? Bago mong kakilala, tapos i-invite mo sa church, di mo alam kung ano yung ini-invite mo. So, kung di mo siya gagawin sa panalangin, napaka din. No? Okay? So, sa mga matatagal ng Kristiyano, dapat danasin nyo yung soul winning. No? At doon naman sa mga bago, dapat matuto kayo sa pag-soul winning. Kasi, ang hirap na tayo ay, tayo ay bawian ng buhay na hindi natin naranasan yan. No? Okay? So, dito sa Isaiah chapter 52 verse 7, paki-flash nga. Okay, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, or publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. No. Okay? So, napakaganda ng mga paa. No? Gumaganda yung paa nyo, hindi because alaga sa manicure tsaka pedicure, no? Or wala kayong kalyo, no? Yan ay gumaganda kung bawat tatapakan ninyo ay nagdadala kayo ng kapayapaan at ng kaligtasan doon sa mga nadadatnan ninyo. Yan. Nakakita na ba kayo ng paa ng magsasaka? No? Sino nakakita ng paa ng magsasaka? Alam nyo bang hindi pwedeng magsuot ng sapatos ng patulis yan? No? Okay? Pamilya kami na magsasaka. Kasi ang tatay ko lang umalis sa magsasaka. Pero lahat ng pinupuntahan niya, ginagawa niya sakahan. No? Umalis sa Bicol, pero sa lahat ng pupuntahan niya, magtatanim siya. Yung paano magsasaka, hindi yan inaalintana yung mga makahiya. No? Mga makahiya. No? Kung malas-malasin ka pa, pati tuka ng ahas, baka hindi tumalab sa kapal. No? Pero ano na yun, hindi na, kwentong barbero na lang yun. No? Pero ako nakita ko ang mga paan ng tiyo ko sa Bicol. No? Ay yung kalyo ay mapapahiya ang grinder no? Sa kapal, no? At yung kanilang paa itim, yung dito itim, yung dito yellowish, yung magilid na yan yellowish yan, tapos itim dito, itim. Tapos yung kanilang paa parang kamay, hindi para ba siyang paan ng tiyonggo, ng unggoy, na pag sumalampak ng ganyan kapit na kapit, hindi siya nakaganyan na dikit-dikit.
Pag ganyan. Kaya hindi mo pwede siyang pagsama-samahin, isuksok sa isang sapatos. Masasaktan sila. Tumataba na yung bawat daliri. No? Sa kakauma. Yung sa kakauma. Ano yun? Araw-araw nilang ginagawa yun. Araw-araw nilang ginagawa. Pumupunta sila sa sakahan, nabababad yung kanilang paa sa tubig, na may putik, maghapon, ang kasama'y kalabaw, walang tsinelas yun, ha? Hindi nagchichinelas yun. Tapos tumatapak sila sa makitid na pilapil, no? Tumatakbo pa, no? Eh tayo, pagka tayo hindi sanay, namimingkaw pa tayo, no? Pag tumatawid tayo sa may pilapil, sila nakakatakbo, no? So pag suotin mo yan na sapatos, ay hindi maaari. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi hindi pwede, hindi siya nakadesign. No? So, yung soul winner ay inihalimbawa sa isang manghasik. Di ba? Okay? So, yung ating paa, nagiging maganda kung ito ay nagdadala ng kapayapaan at ng kaligtasan. Sa mga taong walang kapayapaan, walang kaligtasan. The same thing with the fishermen. No? Nakakita na ba kayo ng fishermen na papunta ng karagatan nakatsinelas? No? Actually, yung kanilang tsinelas, sinilalagay nga dito yun. Sinusuot yun. Dito. O di kaya, din yung tsinelas, ilalagay dito. Sa likod. Sa likod ng kanilang salawal. O kaya, sinusuot nila dito. Kung aakyat ng bangka yan, ng majority ng mga mag-isda, hindi sila nagchichinelas kasi padulas pa yun eh. No? Madudulas pa sila. Kaya kailangan, sa kanilang mga paa, ramdam nila yung uning tatapakan nila. Tatapakan nila yung kawayan na ganun, o di kaya, yung bangka na, yung mga bangka, yari sa kahoy, tapos minasilyahan. Pag hindi pa ang tinapak mo dyan, madudulas ka. So, yung konsepto ng mangingisda at magsasaka ay angkop sa isinarawan ang isang mamamalakayan ng kaluluwa. No. So, napakaganda napakaganda ng mga paa, no, na nagdadala ng kaluluwa, no. Okay? In Mark chapter 16 verse 20, sabi niyan? Mark chapter 16 verse 20. Okay? And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. No? Okay? So sa lahat ng kanila pinupuntahan, at yan naman, yung confirming, that is another issue. No? Kasi noon, yung mga salita nila ay merong patunay ng mga signs. No? Ibig sabihin, pag preach nila, meron silang ginagawang mga sign, which is hindi na siya applicable sa panahon natin. No? So, meron mga religion ginagawa pa din yan. No? So, because yung mga Jew ay expecting something from the apostles, yung mga tagasunod ng Panginoon Kristo. So, tayo, hindi na tayo dyan yung with signs. Ano? Kasi marami ng signs na binigay ng Panginoon. Okay, not only that, in Proverbs chapter 1 verse 21. Proverbs chapter 1 verse 21. She cried in the chief place of concourse, in the opening of the gates, in the city she uttered her words. Okay? So, wisdom, no? Katalinuhan,
na nanggagaling sa Panginoon. Okay, sa atin, okay, so sino sa ating ano sa Russell Kaima, sino na yung nakaranas at ano yung experience ninyo, no? Na kapag kayo ay nakapag-solving, ano ba yung experience ninyo? Si Dorothy, ikaw ba ay nakaranas ng solving? Hindi ka pa nakakapagkausap. So, kailan mo planong umausap? Ha? Okay, try nyo, no? Sa Sarja, Pastor Jake. Sino yung pwedeng magbigay ng experience nila, no? Magtawag ka dyan ng isa, no? Lalaki or babae. No, siguro isang lalaki sa babae. No. Ano lang, short lang, mga 10 seconds. Tapos dyan sa Abu Dhabi, no, si ano nito? Hindi, wala dyan yung mga baguhan ba? Sige. Ano ba yung nararamdaman niyo pagka kayo ay nakatapos ng soul winning? You know, yung parang I did not, I would say na for myself na hindi ko siya na ma-share na maayos. And then through learning din and sa pagsama din sa mga evangelist, and at the same time sa pag-meditate ng salita ng Diyos, naintindihan ko mas malalim kung paano i-explain yung gospel sa iba. And ano ba po, Pastor Jake? Hindi maintindihan, Pastor Jake? Di pa marin. Rinig po ba? Maayos na po yung audio or... Hello po. Maayos na po yung audio? Rinig na po ba na maayos dyan? Sa Russell Kaima? Mas rinig na po ba na mas maayos po? Hello po, okay. So, in terms po sa yung before, yung mga nagsisimula po ako na nung mga nasasama po ako actually. Minsan kasi there were times na magkasama kami nila Ate Nina one time before. Hindi nagkataon ng share na lalaki. So, ang inano po namin, ako po ang nag-share. And then one of the times na nanginig po ako actually. Medyo na-shake na ano po ako. Pero na-deliver naman po yung gospel well and understandable. And as well po, meron din pong naging experience before na and I would say that it's because importante po talaga ang discipleship when it comes to evangelism kasi yung discipleship po in the sense na nakikita mo yung discipler mo nag-share and as well na natuturuan ka ganito and nakikita mo rin po sa kung paano i-share yung gospel effectively. And every time po na nakakapag-share po ako, it has been very, very joyful. Though
Though minsan talaga nanginginig ka tapos may ano ka nung una, pero pag nakatapos ka, nakapag-share ka ng gospel effectively as well as very clearly naman din po sa mga na nakapakinig. Very joyous naman po. Yun lang po. Okay? So, sa Abu Dhabi, pangalan nito? Si Joseph. Ayan, si Joseph. Good morning po sa lahat. Yung experience ko po actually, first time ko po mag-share sa mama ko mismo. Yung pakiramdam po kinakabahan na excited. Siyempre, si mama, Catholic po kasi si mama. May po lumaki sa baka kasi sa bahay namin, sa kanina may papasok sa pati yung sasakyan na ginagamit namin. Salamat sa Panginoon po sa kanya. Dahil naman si mama. Yung kapag-enjoy niya. Hindi po ngayon mahati na si mama sa online. Matay din po nakasama ako dun sa kaibigan. Nakatakot po. Hindi. Paano mo yung hindi ka lang rin tapos. Parang natatakot ka. Parang kami sakit na. Ito. Okay. Sa ano naman, sa Switzerland, tingnan natin yung babae naman, si Sister Jen. So, nakikita natin sila na nagsosoul winning sila sa street. So, tanongin natin sila kung ano yung sitwasyon doon ng pag-soul winning. Hello po dito, Pastor, sa isang taon namin experience dito nung una. Siyempre, kakapaintindi muna namin kung paano i-approach yung mga Pilipino dito. Kasi iba yung mga Pilipino dito, Pastor. Para silang, hindi sila namamansin. Mga ganun. Kahit na minsan, abutan mo na sila ng trucks, i-reject pa nila. Ayaw nilang tanggapin kasi mga iglesia ni Cristo, mga ano-ano religion. Lalo talaga yung mga iglesia, hindi talaga sila igaganon kanila. Hindi, ganon sila. Pero yung pinaka naming experience dito ng soul winning is nung birthday namin. Nag-invite po kami ng mga classmate namin. So nung nag-share po kami doon ng nag-soul win po kami. Pinagpilitan na-interrupt po talaga si Preacher Angelo kasi 'di ba? Naniniwala kasi mostly kasi mga Catholic yung mga kaklase namin. So na-interrupt siya sa pagsasalita kasi pinagpipilitan nila na may purgatory. So ang hirap dito kasi may kanya-kanya talagang may group which is parang doon na din talaga sila stick ba. So napakahirap po dito. Tapos yung hindi mo din sila kaya mas maganda pag ma-corner mo sila sa lake, mga ganon, yung mga grupo-grupo. Pero mostly kasi dito yung mga grupo-grupo din is may religion din. So parang ang hirap mo talaga silang pasukan ng salita ng Panginoon. Pag nag-tracks po kami. Tapos
Kaya yung ginawa na lang po naming strategy ngayon is yung yung kinakaibigan po muna namin sila. Kasi lalo si Preacher Angelo kasi medyo pa siya ma-PR sa tao. So siya yung kahit sa mga matatanda na nasusungit, yung kaya niyang anuhin. So hanggang sa nabibigyan niya ng tracks na ngayon yung mga nakakasama namin nasishira niya na unti-unti niya na yung word of God. Tapos may matanda na din na nagme-message sa kanya na ay Brother Angelo ganito ganyan ganyan. So ganun po yung nagiging strategy po namin ngayon dito. Kinakaibigan po muna bago pasukan ng salita ng Panginoon. So, nag-works naman po yung mga ibang nami-meet namin. Kasi sila mismo yung nagme-message kay Preacher Angelo. Nagtatanong po mga ganun. May mga Pastor. nagtatanong. Opo. So last week tinakal natin yan yung mga pag may nagtatanong at yung bang naghahanap lang ng crowd. Gagawin natin doon siguro magpaalam na lang tayo ng mahusay sa kanila. At pwede natin silang balikan in the other lane. Siguro handa na sila. Handa na silang makinig na salita ng Panginoon. Okay, so let's go to Kuwait. No. Brother Benji, meron ba dyan yung isa nating kapatiran dyan? Maliban sa iyo? Sir, on the way pa lang po sa pastor. On the way pa lang sila. So ikaw magbahagi ng experience mo dyan. So nakita I think nakaranas ka na ng magsalita sa isang group of people dyan. Tama ba ako? Parang golden anniversary ba yun? Pakikwento mo kung ano yung experience mo dyan. Good morning po, brethren. Sa amin pong experience po dito sa Kuwait. Actually, yung pag-share ng gospel, sabi ko dati, yan yung ayaw kong gawin kasi talagang maiyain po ako. Pero nung nagpunta kami dyan sa UAE, actually, first time ang unang sinulwin ko talaga na nag-train sa akin si Pastor Jake. Naalala ko sa sakyan. Brother Benji, solvate mo ako, sabi sa akin Pastor Jake. So, di ko po alam yung sasabihin ko kay Pastor Jake. Tapos pag yung sinusolvate ko, si Pastor Jake, kinukontra ako ni Pastor Jake. So parang doon pa lang sa short time po na yun, naalala ko po, parang may-pressure na ako. Sabi ko, ito yung ayaw kong gawin mag-solvate. Kasi mahihayin ako, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero nung time na po ay pagbalik po namin ng Kuwait, parang po bang mayroong conviction na pag nakakita ako ng tao, gusto kong share, pero hindi ako makapagsalita. Kaya that time, nung nagsimula po ako nag-solvate, hindi po solvate yung ginawa ko, pinag-pray ko po yung tao. Kasi hindi ko po alam, hindi ko po kabisado yung Romance Road, hindi ko kabisado yung paano umpisahan yung conversation. So ang ginagawa ko, pinag-pray ko, at the end, binigyan ko ng trust, tapos kinukuha ko yung number. Doon po nag-start hanggang sa biyaya po ng Panginoon, nagtutuloy-tuloy po yung Bible study namin nila Pastor Jake sa online. Nagtuloy-tuloy din po yung training po ng solving kahit online lang po. Tinuturuan po kami ni Pastor Jake. At yun po, na sa biyaya po ng Panginoon, na-build po yung confidence hanggang lumabas na po kami dito sa place po namin. Yung place po kasi namin po dito, kung kayo po ay makakapunta dito, maliit lang po kasi ang point. Kumbaga, example po natin, sa Maynila, Quezon City, yun lang yung buong Kuwait. Wala nang ibang Emirates like UAE, mayroong Abu Dhabi, mayroong Ras Al Khaimah, napakalawak. Dito po, sa place po namin,
Diyan lang po, mga 5 minutes, nilalakad lang po yung pinakasentro, kumbaga parang Maynila. Diyan lang po, 5 minutes na lalakad lang. At yung po mga tao dyan, pag Sunday or Friday po pala, lahat ng mga nasa bahay, yun po yung day of Lasa. So, ang dami pong tao dyan. Kaya yun po, doon po na-train po yung aming pag-solving na maganda po nga dito kasi grupo po eh. Pag nag-share ka po dito, 10 tao, hindi kagaya po yung mga iba na isa lang. Madaming nakikinig. At sa biyaya po ng Panginoon ay nakakapagpatuloy po. Doon po nag-build po yung confidence po namin. And ayun po, ang prayer na lang po namin, mahirap po talaga yung makipaghilaan eh. Talagang yung akayin po yung tao. Kulang na kulang po talaga kami dito po ng manggagawa. At yun po yung pinag-pray po namin. Especially po sa pastor po na maglilig po na bibigay ng Panginoon. At yun lamang po, and to God be all the glory po. Okay. So, by the way, si Brother Benji, ano to eh, 3 years pa lang no? 3 years na. Brother Benji, 3 years ka pa lang, di ba? Okay. So, from baptism, tapos going back to Kuwait. So, no choice. Wala siyang choice kundi mag-solving siya kasi hindi pwedeng, lalo na ngayon, no? Si Pastor Jake nag-try na pumunta ng Kuwait, hindi tinatanggap ang mga Pilipino. No? Or else, kung direct ka, no? Kung you are direct, ang tawag dito, direct hire ka from the Philippines. Okay, so napakahirap pumasok kaya yung sitwasyon niya is no choice. Kailangan niya mag-solving. Okay? And then, Preacher Dudu sa India. No? Preacher Dudu. Preacher Dudu, are you there? I'm nicely sleeping. Where is your daddy? Sleeping. Huh? I'm sleeping. Where? Tell your daddy wake up. That's why, kaya importante nakabukas yung inyong mga ano eh. Nakabukas ang inyong mga camera. No? Okay? Tell to your daddy, wake up Pastor said, Evening. Huh? Evening. Evening. No problem. Here morning. Okay. Kamukha ni Dudu. Okay. Okay, so ayun, no? Dito tawag tayo ng babae dito. Sino yung nakapag-solving na dito? Ano rin. Ito, nagsasolving dito. May ka ba dyan? Hello po, good morning po sa ating lahat. Ano po, na-experience ko po, hindi po sila committee po minsan. So, di mo alam kung paano mo sila i-approach. Kasi, nagsasalita ka lang, tapos mag-i-stop ako, tapos sabihin ko, kung may tanong ka ba? Wala. Tapos wala rin reaction. So, hindi ko alam kung nagsisingin ba sa kanila yung sinasabi ko or para matapos lang yung sinasabi ko. Yun po, yun yung isa sa mahirap na part sa akin pagka hindi sila nagre-response. So pagka hindi nagre-response, anong ginagawa mo? Inaan mo na lang po, tinatapos ko na lang po. Kasi hindi ko alam kung ano yung nasa loob nila. Kaya
Natapos ko na lang hanggang sa makarating kami sa prayer of ano po. Paano tinatapos? Kaya, Sinasabi ko na lang po yung... hindi mo na siya na-witnessan nila. Hindi po, tinatanong ko din po siya kung gusto niya i-accept si Christ. Tapos hanggang sa maglilid na kami sa sinner's prayer. Hanggang sa... Tumatanggap naman po sila, pero yun nga po, yung isa sa mahirap sa akin pag hindi nagre-response. Kasi hindi ko alam kung may impact ba sa kanya yung sinasabi ko or para lang na matapos yung sinasabi ko sa kanya. So, doon mapasok yung panalangin talaga. Yun na lang po, sa bandang Panalangin, po panalangin. prayer. Pag hindi na, pwede ba tayong maghiwalayin sa pamamagitan ng panalangin? Yan. So, pwede mo nang i-inject doon, no? Yung simple and short way of soul winning. No? Okay? So, Pastor Jake, meron ka diyang isang, tawagin na isang babae naman. Si Jasmine. Maganda umaga po sa ating lahat. Sa akin naman po, pag sa soul winning ko is, naranasan ko po yun sa Pilipinas. So, dito po is hindi pa po. So, sa akin to po sa Pilipinas, simula po nung umalis po, lumabas po ako sa BBCA, graduate na po ako ng grade 12. Ako po ay nakapag-share sa aking mga kaklase po sa Dr. Yanga. Doon po, na-experience ko po na talagang mahinginig ka kasi kailangan mo na tumayo ka ng isang magandang testimony sa kanila. Then, pero bago ako mag-share is, yung sharean ko is, dating daan. So, madami po siyang tanong. Talagang, kinausap ko po nun si Tito Albert kung paano ko po siya sharean. Kinausap ko muna po si Tito Albert kung paano ko po siya sharean. Then, kinabukasan, dun ko po siya na-sharean ng salita ng Panginoon. So, tumanggap naman po siya. So, naintindihan naman po niya. So, ayun po, ang disciple ko po sa Bulacan is si Ma'am Abel po. So, tinuruan niya po ako kung paano po talaga mag-soul winning. Tas ngayon po is umulit po kami ni Ma'am Abel. So, na-stop po kasi yung aming pagde-discipleship kasi nga po nandito po ako sa UAE. Then ayun po, nakakanginig po talaga. Pero sa huli po, yung mga nasyaran ko po ng mga klase ko, masaya po yung puso ko. Talagang makikita mo kung paano sila nakikinig, kung paano sila mag-approach sa akin. Then, ayun din, bago ako umalis ng Pilipinas, nakapag-share din po ako sa, hindi man po kaklase, pero parang nakasama ko po siya sa biology, nung nursing pa po ako sa Pilipinas. Nasharean ko din po siya. Lalaki po siya, pero yung paglapit niya po kasi parang may meaning. So, ako po, lumayo po ako. So, pero shineran ko pa rin po siya ng salita ng Panginoon. Ayun, masaya po talaga yung puso. Masaya po talaga kapag po tayo nag-share po ng salita ng Panginoon. Ayun lang po. Okay. So, as a reminder, no, ito bilang mga soul winner, mga soul winner tayo. Tapos yung iba hindi pa lumago tayo dito, no? Lumago tayo dito. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, practice mo. Okay? Ngayon, kung bago ka, sumama ka dun sa mas ahead sa'yo. Help him and watch and learn, no? So grow together, go to it, no, together. So hindi mo pwede sabihin, matagal na ako, kasi ganito na nangyari sa church. Ginawa ko na yung matagal, hayaan ko na yung mga bago. That's wrong. Iaasa mo doon sa mga untrained and unequipped to do yung serious matter ng church. Ano ba yung serious matter ng church? So, winning. Yan ang pinaka-serious matter ng church. No? So, maririnig niya sa mga matatagal ng church, ha? No? Na makikita mo bakit ang mga matatagal ng church tinitingnan yung mga mission outreach, bakit yung mga outreach saka yung on fire sila, kasi nga lahat sila eager pa eh. No? Yung mga mission and outreaches na nagsisimula, eager sila kasi wala pa silang tao. They don't have people.
they don't have members, they need to go soul winning. Okay? So, anong nangyari, sasabihin ng matandang church, ng mga matatandang Kristiyano, Pastor, hayaan natin sila, kailangan na nilang gawin niya kasi pinagdaanan na natin yun. Kumbaga saan tayo, ahead na tayo. Sila, huwag na natin silang kompetensyahin kasi kumbaga sa mangingisda, kumbaga sa mangingisda, marami na tayong huli, hayaan na naman sila. Hindi ganun. No? Ito namang yun yung mga mission outreaches na mga bago, aatakin naman yung mga yung mga lumang church. No? Tignan mo yung mga lumang church na yan. Yung mga tatandang church. Hindi na nila ginagawa yung soul winning. So, hindi nakaka-glorify. Both vice versa, dapat teamwork yan. Sa isang baryo, kung bago kang church, mag-soul winning ka. Kung matanda kang church, mag-soul winning ka din. No? So, nakapaloob doon, yung isang Kristiyano na matagal, hindi na nangangahulugan, matanda ka na sa church, hindi ka mag-soul winning. Kasi yung mga bago, sila nga umaasa sa'yo para i-train mo sila. Hindi pwede sabihin na, hayaan ko na yan sa mga bago kasi wala pa sila nagagawa sa Panginoon kung marami na ako nagawa. No? So grow together, grow to it through proper procedure. Ano yun? Yung mga matatanda, mag-soul winning kasama ng mga bago, yung bago na hindi pa nakakapag-soul winning, i-check nyo yung ginagawa ng old, makinig kayo, manood kayo, matuto kayo. Kasi hindi habang buhay, isasama ka niya. No? Promotion yan eh. I don't think so na ayaw niya ng promotion. No? Yung dating helper naging driver kasi nakakuha ng lisensya. No? So, pinromote siya. Walang tao na helper, gusto niya helper na lang. Tapos, naging driver. Tapos, yung foreman, nagbakasyon, walang available na foreman. Sino yung irerekomenda ng Sino irerekomenda ng foreman na maging foreman habang wala siya for 2 months? Siyempre, yung driver niya kasi alam niya lahat yung location na pinupuntahan. Okay? Alam na location lahat na pinupuntahan ng driver. So nagpo-produce yung foreman ng bagong foreman. Yung dating helper naging driver ngayon. So pagbalik ng dating foreman, yung namumuno sa kanila, hindi na tatanggalin yung driver na naging foreman. Bibigyan niya na ng bagong location yung dating foreman doon sa location na yun. Okay? Hindi na siya kumuha sa labas. Yung foreman na yon, bibigyan kita ng bagong location, huwag ka nang bumalik sa dati mong position kasi okay na yung nirecommended mo na maging foreman. So, dumadami yung foreman from grassroots. No? Ganon din tayo. Dadami yung soul winner, hindi tayo mag-i-import sa ibang church. Dito tayo magpo-produce. No? Hindi tayo mag-i-import ng mga soul winner sa Sardia para lang mag-soul winning para sa atin. No. We need to produce soul winners from grassroots. Ano yun? Yung mga bata na yun. Yung parang simulan nyo na. Okay, lang, pakisagot mo ito. Sabi. Tapos kung ibigay mo yung number niya, Sid. Nasa lang ako. Okay? Grow into it. And then, pagdating sa soul winning, expect yung unexpected. No. Huwag ninyong asahan na maganda ang pagtrato sa inyo. Lagi niyo tatandaan. Tingnan niyo na lang yung halimbawa, yung example ng Panginoon para sa atin. No. Siya yung nag-a-adjust. Merong tumatanggap sa kanya, like Zacchaeus. No? Meron namang nag-outcast sa kanya, like ng mga Pharisees and scribes. No, hindi lahat ng taong sinusol winning niya ay tinatanggap siya. Expect mo na yung unexpected sa soul winning. Okay? So wag nating hayaan na maruwin tayo dito, no. Okay? About the people, sa mga tao naman,
better yung kung talagang if you want to deal, better yun one-on-one, no? One-on-one. Pero kung mas marami, like may mga camps, no? Kulang ang soul winner, outnumber yung soul winner. Tapos bibigyan ka ng 5, no? Ang hirap i-deal yun. So soul winning na sila, no? Always remember, the more peace, the more souls is happy, merrier, no? Hindi, pastor, hindi ko kaya yan, no? No? So ilalagay ka naman sa sitwasyon na alam ng Diyos na kaya mo i-deal yun, no? Hindi yung mamumuhay ka na lang ng hanggang isa lang ako. Pero kung talagang soul winning, one-on-one talaga ang pinakamaganda, no? And always remember, kailangan nila ng maririnig, no? Romans chapter 10 verse 17, ang sabi diyan. We need to be heard, no? Always remember, witness is always tell the truth, no? Sasabihin yung katotohanan. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sino magsasalita? Tayo yun, no? Kaya ang mga witnesses, no, yung mga Jehovah Witnesses, kung nakakita na kayo, kung ang mga Mormons by 2, sila hindi, by family yun, no? No, mayroon sila ay pupunta sa mga bahay-bahay, simula sa anak, pinakamaliit, hanggang sa tatay yun, no? By family sila pumupunta, ang mga Jehovah Witnesses, no? Kung kayo ay nakakita sa Pilipinas ng nagso-soul winning, meron sila mga dalang materials, tapos kung may mga payong yan, handa yan, no? At they are using their own money in order to go to the soul winning. May soul winning method din sila. Resources nila para lang makapaglingkod sila sa Panginoon, no? Tayo naman Baptist hindi, no? Pag nag-soul winning tayo, may prepare na sasakyan. Kung wala naman sasakyan, may transport na dito, di ba? Pero sa mga Jehovah Witnesses, ginagamit nila yung sarili nilang pera para pamasahe sila, no? Para lang mag-soul winning, no? And no need na, hindi na kinakailangan pagsabihan sila ng pastor. Actually, ang soul winning nila ito, they are not coming from the church. They are coming from the home. Meron silang allotment hours every week, every day. Like they will spend pagka ang commitment nila 1 hour, 2 hours. Hindi yan pupunta na katulad natin mga Baptist bago mag-soul winning, mag-group muna doon sa sa church bago aalis, hindi ganoon. Galing sila sa mga bahay nila. Tapos magsasaturate na yan. No. Uuwi yan. Tapos pagdating ng kanilang church, reporting na lang sila. Kung ilan yung nabahagi na nila, ilan yung nabigyan nila ng magazine nila or whatever, no? Tapos yung mga father, no, yung mga tatay ng bawat pamilya, yun ang pinaka-pastor nila, leader nila yan, no? Kaya tinan mo, karamihan na naliligtas sa Jehovah, family sila, naliligtas. Kasi nga family ang nila. Imagine mong sa pool nila halimbawa, isang bahay ng Pilipino, pag pumunta lang ang arangkada agad ng pagdadat ng mo bata, wala po tatay ko. Ang gagawin nila, yung bata, anak nilang paanuhin nila. Hindi sila masisiro. Kung isang family sila, pag ang dinatnan nila sa bahay ay batang lalaki, anak, sige, itisan mo yan. Pag babae, doon lang sila sa labas, maghihintay lang sila. Hintay nila yung anak nila. Pero pag buo, laksa yan. No? Pag tatay lang, yung tatay lang, sige, yung tatay, kausapin yung tatay. Datan ng tatay. Tapos yung pamilya, maghihintay lang yan sa may labas. Hanggang ma-witnessan na yun. Negative or positive, wala silang dadaanan na hindi nila mababahagi na ng doktrina ng Jehovah Witnesses. So which is okay, no? Ang galing ng technique nila kasi sa experience ko,
Nagiging balakid talaga agad pagka nag-soul winning tayo. Wala po nanay ko. Sige, next time ha. Wala na, tapos na. Kung tinuruan lang yung yung anak, sabihin mo, wala ako dito. Di ba? Amen? So, yung style nila is okay. Di ba? Okay? And then, lagi nating tatandaan, ang itataas natin ay si Jesus Christ. At wala tayong ibabagsak sa sino man. John chapter 12 verse 32 at saka John 16:14. Pakibukas. John 12:32 and John 16:14. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kaya napakaganda yung ng Panginoon, Kung saan siya ipinako sa krus, ganun din yung niya, yung tinatawag na accession. John chapter 16 verse 14. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall shew it unto you. Okay? So wala tayong ibabagsak na anumang group of religion. Ang ating focus, main purpose is to lift up Jesus Christ. Katulad ngayon, ano ba yung tinuturo, ano ba yung sinasabi ko? Hindi ko naman sinasabi yung negative ng Jehovah Ang sinasabi ko yung positive na nakikita ko sa kanila, which is pwedeng i-apply. Napaka-rare sa Baptist mga Christian na isang pamilya na nagso-soul winning. Most na sa soul winning, kabataan, tawag dito, mga nanay, di ba? Could you imagine, paano nila nagawa yon? Huwag mo sabing wala silang mga trabaho. May mga trabaho din yun. Paano nabubuhay yun? Di ba? Pero, they have allotted na time para doon. 1 hour is 2 hours. Okay? So, wala tayong ibabagsak na kundi itataas natin ang Panginoon. And then always, be cheerful and positive. Maging positive tayo. Ang i-produce natin is goodness, gentleness, yung sa Galatians chapter 5, verse 23, yung fruit of the Holy Spirit. Okay? And relate to your listener yung gospel, yung death, burial, and resurrection, death, burial, and resurrection. And wag tayong yung pag nag-preach tayo sa pag nag-soul winning tayo, wag nating masyadong laksan yung boses natin, tawag dito, i-mode natin, modulate, i-modify natin yung boses natin, Kasi minsan may mga talagang dominant voice Pag alam mo yung voice mo is malakas, hinihinaan mo, Okay? Just like last week, ang sabi ko sa inyo, huwag kayong aalis ng nag-iisa. Mahirap yung nag-iisa. As much as possible, tayo ay pumunta ng dalawa, Okay? Kung gaano tayo katagal mag-soul winning, much more matagal tayo nagpe-pray sa soul winning. Kasi hindi tayo magre-recruit, magtitinda ng ano ba yan? Yung tinitinda ni Preacher Marlon. Ano ba yung tinitinda mo, Preacher Marlon? Ano yung product mo? Barley, Hindi tayo nagtitinda ng barley, Ang ating minamarket ay yung gospel, So hindi yan easy work, that is hard work. So kinakailangan natin ipanalangin yung gagawin natin, And always remember, bago tayo magwakas, wag maging dahilan
yung walang resulta or tinatawag na mga visible results na wala na makapag-discourage sa inyo. Pwedeng negative or positive, no? Ang taas ng porsyento, yung mga dating nagsusol winning, kaya hindi na nagsusol winning kasi nakaranas ng negative, no? Hindi lang negative, harsh pa, no? Kaya sabi nila, ayoko na mag-soul winning, pastor. Hindi na nga, wala na nga tong sahod. Talagang kahit pamasahe, kahit pagkain, tapos makakadanas pa ako ng, sila na yung pinagmamalasakitan, sila pa yung galit, no? Yung harapin mo na lang yung sarili mo na namimigay ka ng tracts, pagkatapos sa harapan ng mga tao nagsasalita ka, lalo na kung di mo talaga gawain, parang kinakalaban mo na yung sarili mo. Pero nakaranas ka ng ganon, parang ayaw mo nang tumuloy, no? So wag maging balakid yung yung mga naranasan ninyo, no? Like just like in Acts, no, in the book of Acts, no. The more na sila ay nakakaranas ng persecution, the more na sila ay nag-aapoy. Maapoy sila, no. Hindi sila na tawag dito, hindi sila na nagtitigil na maglingkod sa Panginoon. Okay? So anything else? Ito na yung ating last Sunday sa ating soul winning. So evangelism, meron ba kayong katanungan? Sa Sarja, meron ba kayong diyang tanong? Sa Switzerland? Sa Abu Dhabi? Meron ba kayong dyan tanong sa Abu Dhabi? Okay. Sa Kuwait? Ayan. Sa India, Richard Dudu, are you awake now? Nisi? Where's your daddy? I sleep sleeping. Sleeping, okay. Okay. Just stay, ah. And also yan, si Brother Rico, pwede natin gawin din niya sa hospital ministry, di ba? Ano? Pero wag niyo ang iiwasan yung tanongin diyan, yung are you ready to die right now? Yun, wag niyo. Kasi mahirap 'yun, di ba? Kasi baka yung in-apply niyo sa daan, how many percent that you're going to heaven if you die right now? Parang wag niyo iiwasan niyo 'yun, no? Kasi actually yung pag-witness sa hospital, ang mararanasan nyo dyan, yung i-outcast din kayo, lalo na pag Catholic. Kasi ang pagpunta ng padasal, sacrament yun yun parang paghahabilin ng kaluluwa ng buhay. So pag hindi nyo pinaliwanag yan, sasabihin, ayaw namin ng prayer, Hindi, pumupunta ho kami dito, hindi para ipanalangin mamatay kayo, kundi para panalangin na kayo'y gumaling. No. Kasi ang tamang pagpunta, ang tamang puntahan para ipanalangin gumaling, yung hospital. Na which is hindi ginagawa ng mga healer. Dinadala sa luneta, no? Sa publicly, no? Okay? So tayo pumupunta doon hindi para sila ay ihabilin sa kamatayan nila, kundi umaasa tayo na gagaling sila sa kanilang physical na katawan at the same time yung kanilang spiritual. Okay? So wag niyo tatanungin yung if you die right now, no, sa hospital. Diba? Ganun din sa sa kulungan. Wag kayo magbabanggit ng patay, no? Halimbawa sa kulungan. Kung sakasakaling mamatay tayong dalawa dito. Kung ikaw patay nung nakakulong doon. Diba? Kaya nga napakahalaga ng prayer. Ano ang approach na gagawin mo dito?
Ano ang approach na gagawin mo dito? O pwede mong gamitin si Paul. Nakakulong sila pero napupuri sila sa Panginoon. 'Di ba? Pwede mong gamitin yung kalagayan ni Paul. Hindi dahil sa nakakulong ka, hindi ka na malaya. Pwedeng lumaya ang iyong isipan, ang iyong puso kahit na ang katawan mo'y nakakulong. No? Gusto mo bang lumaya ang iyong puso? 'Yon, 'di ba? 'Di ba? Kasi ang puso hindi, example, di ako yung halimbawa, ano? 'Di ba may kamag-anak ka? Oh. Pero nakakulong, ha? Oh. Napupuntahan mo ba sila? Hindi. 'Di ba? Ngayon, mapipigilan ba ng rehas na ito yung pag-ibig mo sa pamilya mo? Hindi, 'di ba? Kasi ang pag-ibig hindi nakukulong ng rehas. Kaya nga ako sasabihin mo, kaya ang mahalaga, maging maayos tayo sa loob ng kulungan habang tayo ay nagsiserve. Para balang araw, hindi na lang puso ang malaya, kundi pati katawan mo lalaya para makasama mo yung pamilya mo. Pero never, ang isip at ang puso kayang ikulong ng rehas. Yun ang gusto kong mangyari sa'yo. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas? O manalangin tayo. Hindi mo pwede sabihin, kaibigan, kung sakasakaling mamatay tayong dalawa ngayon, nakatitiyak ba ikaw na pupuntaan? Parang, kung nag-iisip ng nabuburyong na yon, no, at ikaw ang magkawin niyang biktima, di tapos ang usapan. Okay? Amen? So yon, kung wala na po ay tayo po ay manalangin na, tayo po ay tawagin natin yung ating leader, no? Brother Benji Kabatik. Salamat po sa umaga na ito. Sa kakatapos lang po na Sunday School, natutunan po namin about sa soul winning, kung paano po magligtas ng kaluluwa, Panginoon. At dinadalangin ko na po ang mga kapatid namin na wala po sa oras na ito. Ingatan niyo po sila na makarating sa church ng ligtas po, Panginoon. At ganoon din po, kami po nagpapasalamat sa mga blessings na inyo pinagkakaloob po sa bawat isa sa pag-iingat sa araw-araw, sa trabaho po, Panginoon. At ito po ay aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa lahat po ng nag-participate po. And see you po sa ating po Sunday worship service. Brethren from Sagrada Mission. And sa lahat po ng mga outreaches and churches, God bless us all po and good morning.